Dapat hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role of the president in impeachment proceedings. Pag hindi tayo maka-16 na nagsabi ng guilty, kasi tumahimik lang ang siyam, wala. Acquitted. Not guilty. Sir, malaking factor po ba sa mga nagiging development dito sa impeachment case against BP Sara at sa pwedeng maging handling ng impeachment yung 2028 election, considering na may mga participants na possible na may aspiring for higher position sa 2028? Ayoko na i-link sa 2028. Basta alam ko na may political angle talaga ang impeachment case kasi una sa lahat, high-ranking government official yung nai-impeach, posibleng the highest political officers. And then ang ginawa pa nating impeachment court, Senado pa, mga politiko din. So may politics involved. Pero dahil sa umabot ka na ng Senado, pinagkatiwalaan ka na ng taong bayan, at klaro naman sa Constitution na part ng job description mo yan, anytime pwede ka maging judge sa impeachment trial, tapos nag-oath ka pa, you will render impartial justice, ang assumption ng taong bayan, kaya mong gawin yan. Diba? So, sana nga. So, sila na ngayon magja-judge ang taong bayan na magsabi na, kinaya nga niya maging impartial judge. Okay, Nympha. Sir, sorry, balik ko lang dun sa pag-inhibit. So, yung pag may nag-inhibit, that would be to the Vice President's favor? Sa akin palagay, oo. Kung may nag-absent, ganun din. So, mayroong nag-leave, ganun din. Merong ayaw magpaliwanag, ganun din. So, kasi ang pagkabasa ko talaga sa Constitution, kailangan 2/3 of all the members of the Senate. Pero yung all the members of the Senate, yun yung physically, ha? So, kunyari, at ngayon 23 lang kami, i-compute mo yung 2/3, pero balik din sa 16 yun kasi walang fraction of a person So 16 yun. Kailangan 16 talaga magsabi ng guilty. Wala nang kailangan sabihin yung siyam. Basta 16 ang magsabi ng guilty. Pag hindi tayo maka-16 na nagsabi ng guilty, kasi tumahimik lang ang siyam, wala. Acquitted. Not guilty. Not guilty. Not convicted. Not convicted. And then, sir, dahil dun sa pag-remand nung articles of impeachment, nag-cause din ba ito ng uncertainty, di ba, kung magkukonvene talaga o hindi yung impeachment court? Kasi the two conditions have to be complied with. Di ba? Tignan nyo, kayo mga reporters, when you refer to the order ng June 10, you use the word remand. Pero sa proceedings namin doon, consciously nilang iniwasan yung remand kasi pinoint out ko nga yung remand. Wala ka na rin. The same effect kasi, sir. Diba? Kaya nga naka-invento nga ng return. Actually, hindi lang ito return, comma, without dismissing or terminating the case, comma, until such time that. Ganun. So imagine mo, sinoli until such time. So ganun. Pero hawak ko pa din. Parang ganun Soli ko sa iyo, pero hawak ko pa rin hanggang sa may gawin ka. At yung anak mo. So, diba? Ibig sabihin, with that, tama po ba, Senator? Ibig sabihin, with that decision, ang Senate Pass Impeachment Court ang naging dahilan para maging uncertain kung magkakaroon ng impeachment trial, while dapat meron naman talaga dapat. Dapat sana tuloy-tuloy na lang sana. Kunyari yung original calendar na inisyu ni SP noong February, March. Kung sinunod lang. Kung yun, medyo okay na yun, diretso-diretso lang. June 2, okay nga, June 2, June 3, then maybe sa mga end of June, maybe a little trial or appearances. And then the trial action sa July 28 at 29, gano'n na, 29, 30. So gano'n na nangyari. So yun, mas straightforward yung kalendaryong yun. Ngayon, ginawa niya, may return to sender, liliko ngayon sa kaliwa. So yun na yun, nag-introduce na nga ng, actually nag-i-invite ng
kaso na, okay, file the cases. Pag nag-file ng case, hindi na kasalanan ng Senate Impeachment Court. Tiniyaro na kami, question na kami, ganun. So that is the problem. Related to that, sabi ni Marlon Ramos, do you think SP and the rest of the senators acted differently had President Marcos issued strong statements on VP Duterte's impeachment trial like Pinoy did during CJ Corona's impeachment trial? Hindi, dapat hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role of the president in impeachment proceedings. Bakit? Because the president himself or herself is impeachable. So dapat wala siyang role. Ito yung proceeding na pwedeng siya rin yung maging subject ng impeachment. So dapat wala siya talagang role. Pero sir, So ako sagot ko doon, walang role ang presidente. Let us keep it that way. And I'm glad the president is not commenting on the impeachment. And even if mag-comment siya, it should not carry any weight sa mga impartial judges of the Senate Impeachment Court. So hindi rin siya pwedeng mamagitan between the House and the Senate kasi nagkakaroon nga ng parang, di ba, deadlock. Gusto daw mamagitan ng Pangulo. Huwag siya mamagitan kasi kunyari sa future, ang impeachment is concerning the president and then meron din deadlock ang House and Senate. Pwede din siya mamagitan about his or her own case. Hands off lang. Hands off ang presidente. Okay, pero sir, Nympha. political leader pa rin naman ng presidente, sir, di ba? So, Sa politics. Pero this is now accountability. Kahit na political process, sir. Ano yun, naging political process because ang napiling impeachment court is composed of politicians and then matataas na government officials lang ang ini-impeach. Sir, kaya lang kasi ang statement ho several times ng presidente is sa kanya ayaw niya na may ganitong impeachment kasi makakagulo. So, Kung akong senator judge na nakarinig noon, gagalangin ko yung freedom of speech ng presidente, but that should not carry any weight sa akin. I will look at the evidence. Sabi nga, kaya nga sinabi, trial shall proceed, forthwith proceed. Kasi nga, look at the evidence.